Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-apply online ng funeral benefits kay SSS. Ngayon, open nyo lang yung Google search ninyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. Dito, i-type nyo lang SSS website. Ito na yung website ni SSS. Click natin yan. Dito, click lang natin tong my.sss. Click login. Dito, lagay lang natin yung ating user ID at saka password. Then, click sign in. Ayan, nakapag-login na tayo. Dito, kailangan yung gamiting account is yung account ng claimant or beneficiary. Hindi pwedeng account ng namatay dahil yung account ng namatay, hindi na pwedeng buksan dahil wala na siya. So, dapat yung gamitin yung SSS account is account ng claimant. Dito, pagka-login ninyo, makikita nyo na agad dito yung funeral benefit. Click natin yan. Make sure that your contact information is updated. So, kung hindi updated yung contact information ninyo, click nyo itong update contact information para maging updated dahil ni-required ni SSS na updated yung contact information ninyo para any updates sa inyong application dito is malaman ninyo or makontak nila kayo. Then, if qualified naman na kayo, guys, dapat nakapag-enroll na kayo ng bank account ninyo. Dahil pag once na wala kayong active or approved na disbursement account na naka-enroll, so hindi kayo makapag-proceed dito. Isa ito sa unang yung gagawin pag once na mag-apply kayo ng any benefits or loans kay SSS, kailangan mag-enroll kayo ng disbursement account dahil doon ihulog ni SSS yung makukuha nyong pera dito. Dito na tayo sa baba, click lang natin yung SSS number. Lagay nyo lang yung SSS number nung namatay. Next, kung ano yung apelyido niya, pangalan niya, kung kailan yung birthday niya, kung kailan siya namatay, then kung magkano yung amount of funeral expenses. Then your preferred disbursement account. So, ito yung tinutukoy ko dito kanina na kung saan kailangan may active disbursement nang naka-enroll sa inyong DAEM para makapag-proceed kayo dito. Next is the civil status of the deceased. Click nyo lang yan. Ayan, halimbawa naman, single naman yung namatay. So, click nyo yung single. Next is your relationship with the deceased. Kung kaano-ano mo yung namatay, click nyo yan. Then, kung halimbawa kayo naman is live-in partner or common law spouse, click nyo yan. Ayan, nailagay ko na yung mga details na kailanganin dito. Double check nyo kung tama ba yung napili ninyo. Then, pag may check naman, ibig sabihin, okay na yan. Click nyo na itong proceed. So, ito yung lahat yung mga important reminders ni SSS sa pag-claim nyo ng funeral benefits. So, basahin nyo na lang yan. Then, scroll na natin pababa. Makikita natin dito yung proof to establish SSS membership of deceased member. So, ano nga ba yung katibayan ninyo dyan na member ng SSS? So, click lang natin tong drop files here to click to upload. Click natin yan. Pag click nyo yan, ayan, mag-a-attach na tayo ng files or requirements. Dito, kung may E1 form or kaya SSS ID or UMID ID yung member, so yun yung i-attach ninyo dito. Halimbawa, ito yung picture or scan copy ng UMID ID or E1 form nung deceased member or yung namatay na membro. Click natin yan. Ayan. Pag once na may check yan, pasok yan or pwede yan nating ma-submit. Dahil may ibang mga files na hindi pwedeng ma-submit dito. Dahil as you can see, nakalagay dito na maximum size na i-attach natin dito is 3 MB lamang. At kailangan naka-JPG, PNG, or PDF file. Ayan, yan yung mga required na mga file format ng requirements na i-attach ninyo dito. Next is the death certificate. Kailangan na scan copy or na picturean nyo na din yung death certificate. Click natin to.
click media picker or kung ano yung pang-attach ng sa cellphone niyo. Dito, hanapin nyo yung picture ng death certificate na pinicturean nyo. Halimbawa, ito yon. Click natin yan. Ayan. May check din na color green. Ibig sabihin, pasado yan. Next naman is proof of payment of funeral expenses. So, ano yung katibayan ninyo? Like mga resibo ng mga ginastos ninyo. So, dapat na-picturean nyo na din yan. Nasa cellphone nyo na yan. Kaya click na natin tong draft files here para ma-upload. Click natin. Then, mag-attach na ulit tayo. Pin natin yung pinicturean nating mga resibo ng ating mga expenses sa funeral. Halimbawa, ito na yung pinicturean nating mga resibo. Ayan. So, ngayon, scroll nyo lang pababa. Kita nyo dito yung mga important reminder. Dito, upload the following supporting documents based on the civil status of the deceased member. So, kung ano yung civil status ng namatay, so yun yung isa-submit yung requirements dito. So, nakadepende kung ano yung applicable sa inyo. Kung ang namatay is single, so kailangan ng sinumar nung namatay. Then, the amount of funeral benefit shall be the amount indicated in the proof of payment, but not exceed to the total amount of funeral benefit entitlement of the deceased member, subject for evaluation of documents. So, dahil single yung namatay, so kailangan ng proof of payment ng funeral expenses. Pero pag once naman na ang deceased member is married, kung ano yung applicable na requirements na para sa inyo, so yun yung pipiliin yung requirements dito sa baba. So kung halimbawa kayo naman is mag-asawa, asawa mo yung namatay, so ang pipiliin nyo namang requirements is the death certificate at saka yung marriage certificate. So, mamimili kayo dito kung ano yung applicable sa inyo. Kailangan mo lang dito ng requirements na mga andito. Dahil bawat claimant, iba-iba yung inyong requirements. Ngayon, dito na tayo sa document type. Halimbawa, ang claimant dito is yung mismong asawa ng namatay. Ito naman yung isa-submit yung requirements dito. Click natin yan. Ayan. Ngayon, itong dalawang requirements na ito ang i-attach natin dito. Click natin itong click to upload. Then, dito, attach lang natin yung pinicturean nating death certificate at saka yung marriage certificate. So, dito pala guys, kung halimbawa dalawang requirements, dalawang files, or dalawang picture yung i-attach ninyo, so dapat naka-PDF yan. Para naman malaman ninyo kung paano pagsamahin yung dalawang picture, halimbawa itong dalawang picture na ito is pagsamahin ninyo, so search nyo lang sa YouTube, PDF file, Jubes Vlog. Lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano nyo mapag-isa sa isang files ang dalawang picture para makapag-submit kayo ng marriage certificate at saka death certificate sa isang files. So, dapat naka-PDF yan. Halimbawa, ito na yung death certificate at marriage certificate. Click natin yan. Ayan. Then, bago kayo mag-proceed dito, double check nyo kung tama ba yung na-attach nyong requirements. Pag tama naman, click nyo na itong next. Pagka-click nyo ng next, so may lalabas na dyan na you have successfully submitted your funeral benefits application online. Then, makatanggap din kayo ng email galing kay SSS na natanggap nila yung application nyo na ito. Then, maghintay na lamang kayo ng 1 to 2 weeks ng bagong email kay SSS kung ito ay approved or rejected. Basta tama naman yung requirements ninyo at klarong-klaro yung pagka-picture nyo ng mga requirements, so automatic ito ay approved. Pero kung halimbawa malabo yung requirements, hindi nababasa, so kayo ay mari-reject din dito. So make sure lang na klarong-klaro yung mga pinasa nyong mga documents dito. Then pag once approved na kayo dito, maghintay na lamang kayo ng 1
up to 2 weeks para ipasok na ni SSS or matanggap nyo na yung pera na makukuha nyo dito sa benefits na ito. Ganon lang guys kung paano kayo makapag-apply ng SSS Funeral Benefits online. Kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!